Posibleng tuloy-tuloy hanggang Disyembre ang mga oil price hike ayon sa Energy Department. Kaya ang ilang mababatas pinag-aaralan daw irekomenda sa palasyo na tanggalin ang excise tax sa langis. Nakatutok si Jonathan Andal. Simula pasukan, itinaas raw sa 1,800 pesos ang dating 1,600 pesos na boundary sinisingil kay Marshall ng kanyang operator. Dahil sumabayan sa tila walang prenong pagmahal ng langis tulad ng 250 kada litrong diesel price hike bukas, nagkakautang pa siya dahil hindi maabot ang boundary. Kaya minsan gumagarahe ako pag yung wala na sakay. Ikot ako na ikot, wala na pasahero. Kaya ang boundary hindi nabubuo. Ikalabing-isang sunod na diesel price hike na ito, mahigit 17 pesos kada litro na ang iminahal ng diesel mula Hulyo. Itong gasolinahan na to sa Valenzuela ang may pinakamurang tindang krudo sa buong Metro Manila batay sa latest monitoring ng Department of Energy. Ang diesel po dito nasa 60 pesos kada litro habang ang gasolina ay hanggang 61 pesos kada litro. Kaya ako nagpa-full tank. Magtataas bukas makakamenos ng konti. Mahal ang langis dahil sa mataas na demand, pagbabawas ng supply ng Russia at Saudi Arabia at pinsala ng bagyo sa oil rig sa Libya. Ang lalong bad news, posibleng tuloy-tuloy ang oil price hike hanggang katapusan ng taon. Pero ang good news, may prospect for additional supply kasi nais na yung sanction kay Venezuela at saka si Iran mukhang maganda yung production niya. At saka sabi natin makakabawi na si China. Habang wala pa yan, may ayuda para sa mga pampublikong sasakyan na sinimulang ipamahagi nitong September 13. Pero may mga hindi pa nakatatanggap at one time lang yan para sa problemang hindi tiyak kung kailan matatapos. Yun ang balita ko, mayroon ayuda. Pero wala pa nakakuha. Kabilang sa problema, ang spending ban ngayon ng COMELEC dahil sa barangay at SK elections. Ibang land bank ayaw mag-release ng fuel subsidy card dahil hinahanapan pa ng exemption. Kung iba-ban pa ito ng COMELEC, ano na mangyayari sa buhay ng driver? Wala pa ring tugon ng LTFRB nang hingan ko ng komento. Sabi naman ng COMELEC, wala pa tayong nare-receive na application for fuels. Sana nga maging maliwanag lang kung nasaan na ba yung application nilang yan. Pag nakarating sa COMELEC yan, isang araw lang aaprubahan natin yung request ng fuel subsidy exemption. Nakabinbin pa rin ang 5 pisong petisyong dagdag pamasahe sa jeepney. Pero papauna na raw nila ang hiwalay na petisyong provisional 1 peso fare increase na diringgin ng LTFRB sa September 26. Magkano lang naman dinagdag ng sahod tapos magtataas na naman. Tapos yung bilihin mas mataas pa na naman. Sa isang protesta, may nanawagang tanggalin muna ang VAT at excise tax sa langis. Ang pagtanggal sa excise tax ang pinag-usapan ng liderato ng Kamara at mga kumpanya ng langis na posible raw irekomenda sa palasyo at economic managers. Pero hanggang Disyembre lang at kung pumalo sa $80 kada bariles ang langis. Temporary suspension of the excise taxes. You can already perhaps even explore buying oil early or in advance, and not wait till December. Tinanong din kung may iba pang magagawa ang oil companies para mapamura ang presyo pero hindi raw otorisadong tumugon ang mga kinatawan nila sa pulong. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.